Magandang hapon po mga kapatid. Kanina po ay alas 12 yata nagkaroon po ng biglaang brownout. Eh, tumawag po ako dun sa opisina ng electric company. Sabi niya 2 hours. Hindi naman po tumagal ng 2 oras. Biglang nagbalik. Nag-post na ako na nagkakaroon ng 2 hours. Ano po? Minsan, mahirap din kaagad nagpo-post. So, maganda lang po at nabuhay muli yung power. Ano? At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral po sa hapong ito. Ang ating pong pag-aaralan po sa hapong ito ay sa ika-6 na kabanata na Aklat ng Manggawa. Ito po ay nabubuo sa 2 bahagi. Ano po? Yung pong pagtulong ng mga pagkakaroon po ng suliranin sa pamamahagi sa mga babaeng balo sa church o sa iglesia sa Jerusalem. At yung pangalang bahagi po ay yung pangangaral po ni Stephen o si Esteban, na nagdulot po ng kanyang pagka-aresto na po. So talagang pinag-iinitan ng mga Kristiyano ng panahon na yon sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Pansinin po natin bilang sa ating konteksto, itong mga kapatid sa kauna-unahang local church ano po, sa buong mundo, sa Jerusalem, ay binubuo po ng napakaraming mga kapatid. Nagsimula sila sa 3,000, sa 5,000, dumami sila. Hindi po ito isang maliit na kapulungan ng mga kapatid. At dahil nga po ito ay binubuo ng mga Udyo na naging mga Kristiyano, hindi naman lahat taga Jerusalem. Ito po ay galing sa bawat bansa sa ilalim ng langit sa gawa sa ikalawang kabanata po ng aklat na ito, sa ikalimang talata, maliwanag po yun. So, nagkaroon po ng pangangailangan marahil sa mga babaeng balo. Ito po ay isang katungkulan o responsibilidad ng isang local church tungkol po sa mga tinatawag na tunay na babaeng balo. Para sa sideline lang po at ating maunawaan, sa unang Timoteo sa ikalimang kabanata, dito po sa ikatlong talata hanggang sa ikawalo, ito po ay patungkol sa regular na pagtulong ng isang church sa mga babae, tunay na babaeng balo. Ipinaliwanag po rito kung sino po yung mga tunay na babaeng balo. Hindi lang po yung babae na nawalan ng asawa, hindi po. May particular na katangian o requirements bago tulungan ng isang local church. Parangalan mo ang mga babaeng balo na tunay na balo. Hindi ba lahat ng namatay ng asawa, hindi ba lahat ng babaeng namatay ng asawa tunay na balo? So may particular na kahulugan na binibigay sa atin kung ano po yung tunay na babaeng balo. Ngunit kung sino mga babaeng balo ay may mga anak o mga apo, ayaang matutuhan muna nila ang kailang banal na tungkulin sa kailang sariling sangbahayan at gantihan ang kailang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang tunay na babaeng balo at naiwang nag-iisa, so number one na katangian, wala na siyang maasahan, ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at mga panalangin gabi't araw. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Ang mga bagay na ito iutos mo rin naman upang sila hindi magkaroon ng kapintasan. Ngunit kung sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang sariling kamag-anak, lalong-lala sa kanyang sariling sangbahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masawal pa sa hindi nananampalataya. Isama sa talaan ng babaeng balo kung siya'y may 60 taong gulang pataas at naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patutuo tungkol sa mabuting gawa, na siya'y nagpalaki ng mga anak at na siya'y nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap, at itinalaga niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. So ito po, makikita natin, meron po talagang kautusan sa pagtulong
sa mga tunay na babaeng balo. Yung mga babaeng balo wala lang maasahan po. Maaaring ito yung sitwasyon dito o simpleng pagtulong sa mga babaeng balo na nagkataon na nandun sa Jerusalem na yung taga-ibang bayan marahil. Pero ang problema po rito, nagkaroon po ng suliranin. Ito po ay isang natural na suliranin sa magkakaibang pangkat ng mga tao. Nakikita natin yan sa noong unang panahon sa Estados Unidos, nagkaroon po ng discrimination sa pagitan ng mga puti at mga itim. Ganon talaga siguro ang kalakaran ng mga tao, no po? Dito po sa Jerusalem, na yung mga Kristiyano, may dalawang klaseng grupo ng mga Kristiyano. Basahin po natin sa unang talata. Nang mga araw nga ito, nang dumarami ang bilang ng mga lagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kailangang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pangaraw-araw na pamamahagi. Pansinin po natin sa description sa Gawa chapter 2 verse 5, ang ginamit na salita ay Hudyo, Jews. Tingnan, pasahin natin. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. So, ang ginamit na salita ay Hudyo. Pero dito po sa binabasa natin, may dalawang particular na salitang ginamit. Helenista at mga Hebreo. Yung po mga Hebreo, Hebrews, galing po marahil sa salitang Hebron, na kung saan gumawa po ng isang altar si Abraham. Hebron, Hebrews. Ito po yung mga Hudyo na taga-Palestina, taga-Kanaan, at ang kailang wika ay Hebreo. Kaya ako po'y naniniwala doon sa aklat sa mga Hebreo na ito'y sinulat sa mga Hudyo na nasa sa Israel, ano po, hindi po sa mga Hudyo na nasa labas ng Israel, hindi po tinatawag ng Hebreo. Dito po, tinawag ang Hebreo ay yung mga native sa Israel at ang kailang native tongue o wika ay Hebreo. Ang mga Helenista, pansinin po natin, babalik tayo sa kasaysayan ng bansang Israel, sila po ay naging alipin sa Babylon, una sa Assyria, then later on Babylon. Yung Assyria tinalo ng Babylon, so yung Assyrian Empire ay naging Babylonian Empire. Sila po ay tinangay doon sa kaharian, nagsipangalan sila sa buong kaharian ng Babylon. At nang may pangako ng Panginoong Diyos sa sila babalik, hindi po lahat ay nakabalik, kundi tinatawag na labi o yung remnant ang nakabalik sa lupain ng Israel. So ito mga nanatili mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo ay yan ang naging mga Helenista. Sapagkat sa panahon po ni Alexander the Great, nagkaroon po ng isang malawakang kaharian na tinatawag na Grecian Empire na ang wika sa buong sanglibutan ay Greek. Kaya nga po, ang kanilang wika ay Grego. So, dalawang grupo ng mga Hudyo, yung mga nagsasalita ng Hebreo at yung nagsasalita ng Grego. At nagkaroon po sila ng suliranin. Yung po mga Helenista, ito yung mga Hebreo, siyempre, na-impluensyahan na ng kultura ng mga Grego sa kanilang pamumuhay. Hindi katulad ng mga Hebreo na sila'y nanatili ang kanilang pamumuhay sa kausan ni Moises. Kaya marahil lang makikita natin may mababang pagtingin ang mga Hebreo laban sa mga Helenista. At marahil po ay merong kinikilingan ang mga kinikilingan sa pagtulong ng mababaeng balo, kaya nagkaroon siya ng suliranin. So nagkaroon po ninyo ng kauna-unang suliranin. Nakikita natin sa kasaysayan ng iglesia at kung may suliranin, kailangan ayusin sa isang maayos na paraan. Dito po sa ikalawang talata. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga lagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapang. Minto po tayo rito. Tuloy na si Katlo. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkulin ito. Yung makikita po natin,
Yung suliranin na yon nakita na dumating sa kabatiran ng mga apostol, sila ba ang nagayos? Hindi. Ang kanilang solusyon ay pumili sila ng 7 lalaki na magiging tagapangasiwa ng pamamahagi sa mga babaeng balak. Bakit ayaw ng mga apostol na sila ang mag-ayos? Sapagkat meron silang gawain. Ang gawain nila ay ang sasalita ng Diyos. Ay ang primary, ang kailang katungkulan sa kaharian ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi sa pagre-resolba ng suliranin ng kongregasyon. So dito makikita natin, ang kailang solusyon ay pumili ng 7 lalaki. 7 lalaki. Sino ang pipili? Hindi rin yung mga apostol, kundi ang mga kapatid sa Jerusalem. Hindi po sinabi sa atin kung ito ang buong kapuluhan, kasama ng mga babae at mga lalaki, pero kung atin pong i-harmonize sa ibang bahagi ng kasulatan, marahil ito yung mga kalalakihan. No po? Hindi natin alam, pero kapulungan lang sinabi. Ang kapulungan ng pipili, hindi ang mga apostol. Makita nga natin dito, bakit yung 7 yun ang pinili, para manatili ang mga apostol sa gawain nila ng pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang kailang pangunahing gawain sa kaharian, ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At hindi sa sabi rito, at maglingkod sa mga hapag. In other words, hindi nila pwedeng iwanan ang pangangaral ng salita ng Diyos para maglingkod sa pamamahagi sa mga babaeng balok. So, sa ibig sabihin, hindi namin pwedeng gawin itong bagay na ito dahil meron kami mas mahalagang gawain, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito pa i-aral sa mga kapatid. Huwag ninyong gawing utility man yung mangaral. Yung minsan ang inaasahan ng kongregasyon na lahat ng gagawin yung mangaral. Lahat ng tawag sa mangaral. Hindi po gano'n. Ang pangunahing gawain ng mangaral, katulad ng mga apostol, ay pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So ito sabi rito. So pumili kayo kanya. So ang pipili ay ang kongregasyon, hindi ang mga apostol. Ito po isang mahalagang dapat nating unawain. Ang pipili, hindi ang mga apostol, kundi ang mga kapatid. Yan ang utos ng mga apostol, kanya. Pumili kayo ng ilan? 7 mga katao. Bakit 7? Maaari sabihin natin na verse 7 is complete. O baka lang kataon lang na kailangan 7 lang. At kakayanin na yung gawain ng pamamahagi. 7, kanya. At ibinigay po ang mga katangian ng 7 ito. Magiging basihan ng pagpili ng kongregasyon. Ang una po sinabi, kung bibigyan natin sa English kanya, sabi dito, may 7 men of good reputation. Ito yung mga tao may mabuting patutuo. Mabuting pagkatao, sabi sa Tagalog. So ito yung mga taong mapagkakatiwalaan at maasa. Good reputation. Puspos ng Espiritu. Hindi po siguro marahil na ito yung puspos ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano po? Pero ang kahulugan rito, puspos ng Espiritu, puspos sila ng bunga ng Espiritu. Doon po sa Galasa, chapter 5, verses 22 to verse 23, kapag ka mga kapatid, tayo po ay sumusunod sa ipinahayag ng Espiritu Santo, ay may bunga na dumarating sa atin. Merong resulta, yung ganong klaseng pamumuhay na tayo sumusunod sa kalooban na ipinahayag ng Espiritu Santo. Subalit ang bunga, singular, hindi po plural, ito po ay parang bunga ng mansanas. Merong balat, merong laman, merong buto sa gitna. Pero hindi isang bunga, di ba? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito walang kautusan. So ito nagiging nagbubunga sa buhay natin kung sumusunod tayo sa ipinahayag ng Espiritu. In other words, ito yung banal na pamumuhay.
Pumili kayo ng pipitong mga tao na may mabuting pagkatao at na may banal na pamumuhay kanya. At gayon din po, puspos ng karunungan. Bakit pipili sila ng mga tao may banal na pamumuhay? Because ang kanilang gagawin ay very sensitive. Kung pupili ka ng corrupt, baka imbes na ipamahagi sa tamang paraan, bubulsan nila. Katulad ng alam na natin ng mga kamisa. Hindi po gano'n. Puspos ng karunungan. Pasinin natin, ang ginamit sa salita ay hindi knowledge, kundi wisdom. Karunungan. In other words, ito po isang suliranin. Kailangan ng mga tao na may karunungan para maisip ng mabuting paraan ng pamamahagi pang maiwasan ng suliranin na ito. So makikita natin, 7 kataong pinili. Nagkataon lang siguro yun ang sapat na bilang ng mga kapatid na pwedeng ayusin ang bagay na ito. Ito pong example na ito rin po ay umaayon sa pagpipili ng mga matanda. Yung pagpipili po ng matanda, ang kongregasyon din po ang pipili niyan. At mayroon din katangian na ibinigay ang malalaksulatan, ipinag po ng Espiritu Santo, at ang magtatalaga ay yung mga ngaral. Ganun po yung sa Titus chapter 1. Ano yung sabihin ng magtatalaga? Siya lang ang maglalagay. In other words, ipapahig niya sa kongregasyon, ito ang napili po yung mga matanda, so sila ang ating magiging matanda sa kongregasyon na ito. Kailangan natin silang kilalanin at tinggalang dahil sa kailang katungkulan. Yan ang ibig sabihin ng maglalagay kanya. Ito po sa Titus chapter 1, verse 5. Ito po ang mababasa natin. Dahil dito iniwan kita sa Crete, si Tito, iniwan ni Pablo sa Creta, upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng pinagbilin ko sa iyo. So, pipili ang kongregasyon, ang magtatalaga, ang maglalagay, dito po sa pagkakataon dito ng mga apostol, pero sa pipilit paglalagay ng matatanda, pipili ang kongregasyon ayon sa katangian na ipinag sa balaksulatan, at ang maglalagay at magtatalaga ay ang mga ngaral. So ito pong makikita natin dito. Ang pumipili ay yung kongregasyon. Pag napili na yung mga 7 katao na yon, ang ilalagay po ng apostol sa gawain na yon. Aming itatalaga. Upang aming maitalaga sa tungkuling ito. Ano yon? Sa pamamahagi. Bakit very particular ng mga apostol sa gano'n? Dahil meron silang particular na gawain sa kaharian ng Diyos. Mapapasin po natin ito, merong bahagi ang mga kapatid sa kaharian ng Diyos. Merong gawain po lang pamamahagi, pagtulong sa pagkakatuloy sa babaeng balo, may gagawa doon. At tungkol po sa pangangaral ng salita ng Diyos, dito sa pagkakataon na ito, ay ang mga apostol. Sa ika-4 na talata, samantalang kami, bilang aming bahagi, pansinin niyo, anong bahagi nila sa kaharian ng Diyos? Yun ang bahagi niyo kanya. Ito, 7 taong ito, yun ang bahagi nila sa pamamahagi ng mababayang balo. Bilang aming bahagi kanya, ay mag-uukol ng aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. So, specifically, ito yung gawain ng mga apostol sa kaharian ng Diyos. Sulat po, hindi ba? Maliwanag po, makikita natin. So, panalangin. Hindi po ito personal na panalangin. Ito yung public prayer. Sila po nanguna sa publikong panalangin. At yung po, paglilingkod sa salita. Yun lang, yung sinabi ka natin kanina, pangangaral at pagtuturo ng salita. Lahat po ng Kristiyano, tayo po ay mga ministro. Ano yun? Lingkod. Ang ibig sabihin ng minister, galing po sa salitang Grego na diakonos, ang ibig sabihin ay servant. Lahat ng mga Kristiyano ay lingkod. All of us, Christians, are servants of Christ. Pero, meron tayong particular na paglilingkod. Sa elders, ang kailang particular na paglilingkod ay sa pangangasiwa ng isang local church. Yung mga diakonos, siya ang kailang special na pagtulong sa kongregasyon at ang mga ngaral ay sa pagtuturo at pangangasalita ng Diyos. At ang mga apostol ay yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. At particularly, sila po yung mga ngaral sa pagtuturo at pagsasalita ng salita ng Diyos.
So, bawat isa sa atin ay may bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya maalala po natin yung parable of the vineyard. Ang vineyard ay may mga manggagawa. So, mga Kristiyano po ay manggagawa. Hindi tayo pwede maging manggagawa na walang ginagawa. So, hindi pwede ng isang Kristiyano walang ginagawa sa kanilang Diyos. Sa ikalima, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila. Sino pumili? Ang kapulungan. Pansinin po natin yun. At sumama ba yung mga apostol sa pagpili? Hindi. Yung kapulungan lang. At pinili na si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya, at ng Espiritu Santo kasama si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas, na siya naging Hudyo ng taga-Antioquia. Alam po ba niyo, lahat ng mga pangalan ng mga tao pinili nila ay pangalan ng mga Grego. So, ang pinili ng mga Hudyo, mga ng kapulungan, na marahil majority mga Hebreo, hindi natin alam, ay mga linista. Ay ang mga linista na nagreklamo ay lilista ang piniling 7 katao na makikita natin. Si Esteban, hindi muna si Esteban, marami po mga aka-aka kung sino Esteban ito. Wala tayo, hindi natin masyad bibigyan ng diin kung saan siya nanggaling. Pero alam po natin, siyang kauna-una ang Kristiyan pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Yun si Esteban. Later on, sa chapter 7, makikita natin ang kasaysayan ni Stephen, o ni Esteban. Ano po? Si Felipe, later on, siya naging isang mangangaral o evangelist. Doon po sa Gawa, chapter 21, verse 9, si Felipe na tinatawag na mangangaral o evangelista, siya rin po yung Felipe sa 8 kabanata ng Gawa na nag-aral sa Samaria at nag-aral doon sa Bating o sa Unico. Later on, siya pumunta sa Caesarea Philippi. Yan po natin, verify po natin, tama po tayo doon po. Natagpuan siya doon sa Acts chapter 21, verse 9. Sayin po natin. O nga po, sa Caesarea Philippi, ganyan. On the next day, 21 verse 8 pala. On the next day, we were Paul's companions, departed and came to Caesarea, and entered the house of Philip, the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. So, in-specify po doon, kasama siya doon sa 7 na pinili sa pangasiwa ng pumamahagi. At meron pa ibang mga pangalan dito, si Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas, na siya po isang proselyte, isang naging Hudyo na taga-Antioquia. So, hindi man po natural na Hebreo, no po? O marahil siya po isang Helenista. So, ito po yung mga makikita natin kabaitan ng mga Hebreo na pinipinayagan nila ito yung mga Helenista na mamahala doon sa pamamahagi. O, yan po nyo, ito ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga kapatid. Sa ika-6 na talata, kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y pinanalangin, pinatong kailang kamay sa kanila. Pinanalangin sapagkat sila'y tinalaga sa Diyos. Hiningi nila ang tulong ng Diyos na sila'y magtagumpay sa gawain. At pagpapato ng kamay, yun po ay kustumbre ng mga Hudyo. Ano po? Kasi pagka nagtatalaga ng mga tao, kaysa mga halagang bagay, ay pinapatong nila ang kailang mga kamay. Sa ika-7, so, di makikita natin, nagkaroon po ng magandang resulta yung pagpipili, ano po, ng mga 7 katao. So, dito po sa ika-8, ay ika-7, sabi rito, patuloy na lumagat ang salita ng Diyos at dumaming lubang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Bakit sila dumami? Maraming dahilan. Number 1, dahil sa pangalan ng mga apostol. Dahil ang mga apostol po ay nagkaroon ng full-time sa pangalan ng Ebanghelyo, kaakibat ng kailang mga himalang ginagawa. Number 1 po yun. Kung natali ang mga apostol doon sa pamamahagi, paano pa sila makakapangaral? Isipin po niyo, di ba? Dumaming luba mga lagad. Dahil ngayon, kanya-kanya sila ng gawain. May 7 katao na namamahagi sa pagtulong. At ang mga apostol ay nanatili sila sa kailang panahon sa pangangaral at paglilingkod ng salita ng Diyos. At ang resulta ay dumami mga lagad.
So ito yung pagkakaroon ng pagkakaisa at ang pagganap ng bawat isa sa kanyang gawain. Ito yung nagdudulot ng paglago. Kapag inalalagay natin sa balikat ng isang tao buong gawain ng iglesia, hindi lalago yung iglesia yun. Hindi kaya ng isang tao ang buong gawain ng kongregasyon. Tandaan po natin yun. Hindi po trabaho ng mga ngaral ang buong iglesia. Bahagi lamang siya sa iglesia yun. So, minsan, ganoon po ang ating kaisipan. So, isang, bahala si kapatid. Hindi, meron tayong bahagi. Dapat gawin. Doon po sa Efeso, sa ika-4 na kapitulo, alam po ba niya ang ating katawan? Di ba ang ating katawan po ay nagkakalakip na mabuti? Dahil kung may isang bahagi dyan ang hindi nakakabit na mabuti, masakit yun. Hindi na tayo makakalakad. Wala na tayong magagawa. Dito po sa ika-4 na kapitulo, sa ika-16 o ika-4 na kabanata ng Aklat ni Pablo sa Efeso, sa ika-16 na talata, na sa kanyang buong katawan, sa ating Panginoon, sa kanyang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Itong ikapitong talatang ito ang isang napakagandang halimbawa. Ginawa lamang kapatid kailang gawain at ang mga apostol ay nanatili sa panganga ng salita kaya nagkaroon ng paglago. Kahit po yung mga saserdote, mga pare, ay may sumampalataya. Alam po nyo, yun po ay mahalagang gawain nila sa templo, pero sila naging mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat may pagkakaisa. Dito po, tuminto po tayo rito. Sa pangalawang kapitulo, pangalawang kabanata, may sinong tinulungan ng mga kapatid? Yung mga sumasampalataya. Ang patuloy po sa ika-4 na kabanata, sinong tinulungan? Mga sumasampalataya. Sa ika-6 na kapitulo, sinong tinulungan? Mga babae balo na sumasampalataya. Walang babaeng balo rito na hindi kapatid ang tinulungan ng iglesia. Ito yung mga lahat yung mga babaeng balo. Wala tayong makikitang babaeng balo na hindi Kristiyano ang tinulungan ng mga kapatid sa Jerusalem, ng iglesia sa Jerusalem. Hindi ba? Puro babaeng balo ng mga Kristiyano. Doon po sa unang Timoteo, binasa natin kanina, sa ika-5 kabanata at sa talating kasya, may mga katangian na tutunay na babaeng balo dapat palagi ang tulungan ng iglesia. Yung pong benevolence, lahat ng benevolence, one-time benevolence lang. Pag napunan na yung pangangailangan, tapos na yung benevolence. Ito po isang special na uri ng pagtulong. Sapagkat ang babaeng bao ay wala lang siyang maasahan. So siya palaging tutulungan ng kongregasyon sa kanyang pangangailangan hanggang siya mamatay. Dito po sa Angeles City Southside Church of Christ, meron kaming kapatid na gano'n ang sitwasyon. Wala na siyang maasahan. Siya babaeng balo, walang gustong tumulong sa kanya. So tinulungan siya ng iglesia hanggang siya namatay. So ito po makikita na, ito lang pagkakataon ng benevolence na nagpapatuloy. Dito po makikita rito, isama sa talaan ng babaeng balo kung siya'y may 60 taong gulang pataas at naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patutuo tungkol sa mabuting gawa, na siya nagpalaki ng mga anak, na siya nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, nagugas ng mga paan ng mga banal, dumamay na mga naghihirap at itinalagaan niyang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Yung mga babaeng balo ay hindi maaaring tulungan ng iglesia. Huwag itala kanya yung mga batang babaeng balo kanya. So, yung may mga Kristiyano yun. Pero hindi sila tutulungan. Bakit? Hindi sila kasama sa mga tunay na babaeng balo. Ngayon, ganun din, meron pa rin isang prinsipyo rito. Sa ika-16 na talata. Ano yun? Kapag ang isang Kristiyano ay may babaeng balo na kamag-anak, ay kailangan nilang tulungan yung babaeng balong yun. At hindi papaasa sa kongregasyon. Basahin natin. Sa ika-16. Kung ang sino mga babaeng nananampalataya ay may mga kamag-anak sa mga babaeng balo, kanyang tulungan sila upang wag nang mabigatan ng iglesia o tupang matulungan ng iglesia ang mga tunay na babaeng balo.
So ito may mga Kristiyano na, pero may limitasyon pa rin ang pagtulong ng isang local church sa mga nangangailangan mga Kristiyano. Isang punto na dapat natin tingnan, may mga requirements ng isang tunay na babaeng balo para tulungan siya ng local church. May kailangan ma-meet niya yung requirements na yun. May nagtuturo sa Santiago, chapter 1, verse 27, na yung local church daw, ito raw po yung nagtuturo. Sa local church ay maaaring tulungan ang mga babaeng balo na hindi Kristiyano. Ginagamit yung talatang yun. Ngunit dalawin nyo ang mga babaeng balo at mga ulila sa kailang pangangailangan, ganyan. At sabi nila, iglesia lang tutulong doon. Pag makita po niyo, common sense will tell us, hindi totoo yun. Bakit? Bakit pagdating sa mga Kristiyano babaeng balo ay may requirements na kailangan ma-meet para tulungan siya ng iglesia? Bakit sa mga babaeng balo na hindi Kristiyano ay wala? Mas matimbang pa ba ang mga babaeng balo na Kristiyano sa mga babaeng balo na Kristiyano? So makita natin, James chapter 1 verse 27, hindi po itungkol sa pagtulong ng iglesia yan. Yan ay tungkol sa individual responsibilidad ng isang Kristiyano. Yun po, ibang mga kapatid, pilit nila yon dahil sa mali nilang parang. Kasi ang mga nangyari sa mga kapatid, nakagawian nila isang bagay naman, hindi tama. Bago nila pinag-aralan salita ng Diyos. At nabating ang kina-question sila ng mga kapatid, naggumawa sila ng argumento. Dahil ginawa lang nila yon, hindi ubra. Bakit basahin natin? Ang dalisyan na relihiyon at walang tungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kailang kahirapan at panatili ng sarili na hindi nadungisan ng salib. Sino ba ang may sarili? Hindi ba yung tao? Hindi tumutukoy siya kongregasyon nyo. Kundi siya individual na tao. Ang tunay na relihiyon, tulungan mo yung babaeng balo at mga ulila sa kailang kahirapan sa pamamagitan ng sa pananalapi at panatili mo lang doon siyang sarili sa sanglibutan. Ganyan. So ito po makikita natin. Walang itinuturo po ang Biblia tungkol sa pagtulong ng isang local na iglesia, siyempre local Church of Christ, hindi po mga denominasyon tinutukoy natin, sa mga nangangailangang mga hindi Kristiyano. Huwag lang po natin ipilit yun, wala tayong mababasa. Marami na ako nakitang pag-aaral na ginawa ng mga kapatid, kaya ito siya isa-isang formal na pag-aaral sa isang debate, wala na patunayan yung nagsasabing pwedeng tulungan ng local church ang hindi kapatid galing sa local treasury. Wala tayong mababasa. Wala tayong mababasa, hindi intuin na natin yun, di ba? Yung pong naiwan na bahagi po ng kapitulong ito, kabanatang ito, ay patungkol po kay Stephen o si Esteban. Palagay ko, hindi po, meron nagsasabi Stephen, may nagsasabi Stephen, sa Kastila ay Esteban. Isang Teban nga lang yun. Sa ikawalong talata, si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gawa ng mga dakilang kababalagan at mga tanda sa mga tao. Puspos ng biyaya ng Diyos. Siya puspos ng pabor na galing sa Diyos. Providence. Kakampi siya ng Diyos. Kapangyarihan, sapagkat meron siya kapagawa ng himala. Siya pinatungan ng kamay ng mga apostol. Tandaan po natin yun. At tumanggap siya ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. So itong kauna-unang nabanggit sa Biblia, sa Bagong Tipan, na isang kapatid na gawa ng himala na hindi apostol. Esteban. Later on si Philip, sa Acts chapter 8. Sa English po, was performing. So patuloy ang paggawa niya ng himala. Kaya nga, miracles, plural. Dahil patuloy po ang kanyang paggawa. Kaya, tipasinin po ninyo, yung mga apostol po ang nangangarap, gumagawa ng himala, yung Sanhedrin, na binubuo ng mga Saduceo, ang lumaban sa kanila. Sa pagkakataon na ito yung mga Pariseo ang lumalaban sa mga kay Esteban. Ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga. Alam po niyo, ang Sanhedrin, mga Saduceo. Ang mga sinagoga ay mga Pariseo. Ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga
na tinatawag na mga Pinalaya at na mga Sireneo at na mga Leandrino at na mga taga-Cilicia, taga-Asya at nakipagtalo kay Esteban. Hindi po nagkakasundo ang mga salin dito na po. Tingnan po na sa American Standard Version ang salin na ito sa Gasya. Ito po maba. But there arose a certain of them that were of the synagogue, called the synagogue of the Libertines, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of them of Cilicia and Asia, disputing with Stephen, or Stephen. Dito naman po sa, yun po yung American Standard Version, dito po sa aking New King James. Basahin po iba, hindi sila magkakasundo. Basahin natin. There arose some from what is called the synagogue of the freedmen, tas may open parenthesis, Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, disputing with Stephen. So ayon po sa salin New King James Version, ito po yung sinagoga ng mga Pinalaya. Katulad po rin po sa Tagalog na makikita natin. Na ito'y binumura ng mga Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia. Sa American Standard Version naman, called the Synagogue of the Libertines and of the Cyrenians, tandaan natin, wala, yung po salitang called the Synagogue of the Libertines, yung synagogue po doon ay nakahiga, so wala sa Biblia. Syria, Alexandrians, and of them Cilicia and Asia, disputing with Stephen. Marahil po ang Libertines, ay tumutukoy sa mga tao na galing sa isang bayan sa Roman Empire. Yung tinatawag na Libertina. Ganyan. So, mga nakatira doon, tatawagin ng Libertines. Hindi po natin alam bakit sa ibang salin ay tinawag na Pinalaya, freedmen, whatever, kung ano man. Ang mahalaga rito, sila po yung nakikipag-usap o nakikipag-talastasan kay Esteban. Nakikipagdebate sila siguro kay Esteban. Kina-question nila ang tinuturo ni Esteban o ni Stephen o ni Stephen. So, sa verse 10, subalit itong tandaan natin, kung taglay mong katotohanan at alam mong gamitin ang katotohanan, hindi ka madadaig ng sino man, sapagkat ang itinuturo may katotohanan. Lahat po ng maling aral ay masasagot ng banal na kasulatan na walang anumang kahirapan. Bakit? Sapagkat ang banal na kasulatan ay katotohanan at yung mga hindi gumagamit sa tamang paraan sa salita ng Diyos, ay siyempre hindi katotohanan kailangan itinuturo. Pinapalipit nila sa salita ng Diyos. Tingnan, hindi sila nagwagi. Nagtagumpay laban kay Esteban. Ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa spirito na sa pamagitan nito'y nagsasalita siya. Pansinin po niyo. Yung sinasabi niya ay galing sa Espiritu Santo. It is revealed by the Spirit. Pero siya'y karunungan kanya. So, naunawaan niya ang pinahayag ng Espiritu Santo. Kaya nga po sabi, hindi sila makasalungat sa karunungan, alam ni Esteban kung paano gamitin ang salita ng Diyos. At ito'y galing sa Espiritu kanya. So, ito'y katotohanan. So, hindi sila nagtagumpay laban kay Esteban. Kaya nga po, tayo po mga Kristiyano, higit sa lahat, ang mga nangunguna sa pagtuturo at pangangaral sa loob ng lokal na iglesia, kinakailangan po nating gamitin ang panahon natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat, para alam natin gamitin ang salita ng Diyos. Ito problema natin. Kaya minsan maraming nagkakamali sa pagtuturo dahil sa kakulangan ng panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito po sa 1 Timothy, sa ika-4 na kapitulo na po, sa 1 Timothy, dito po sa chapter 4:11, bakit si Timothy po hindi siya apostol? So sa umaasa lamang sa mga bagay na pinahayag ng mga apostol sa kanya. Sayin natin. Ika-12, ano po? O ika-13 talata sa ika-4 na kabanata sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Palagi kong sinasabi niya nagkataon nitong kayusan ng mga salita. Siya nagbasa o nag-aaral para meron siyang may pangarap, may turo. Paano ka naman makatuturo sa salita ng Diyos kung hindi ka nag-aaral?
Ano kung halimbawa, ang isang teacher sa isang universidad, paano man siya magtuturo kung di siya nag-aaral? Ngayon din sa mga mangaral. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent, sikapan mo, be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth, or rightly setting forth the word of truth. So, sabihin, ginagamit sa tama ang salita ng katotohanan. By necessary inference, pwede mong gamitin sa di tamang paraan ang salita ng Diyos. So, tingnan niyo, dahil si Esteban, alam niya yung katotohanan, at alam niya gamitin ng katotohanan, hindi sila makasalungat sa sinasabi ni Esteban. Ang meron tayong kasabihan, if you can't beat them, join them. Kaya lang sa pagkakataon na ito, hindi nila matalo si Esteban. Ang ginawa nila, siniraan nila si Esteban. Ngayon din po ang ginawa nila sa ating Panginoon. Nag-manufacture sila ng accusation laban sa Panginoon, hindi naman totoo. Ngayon din ang ginawa nila sa kay Esteban. Mula po sa 11 hanggang sa 14 na talata. Na magkagailihim nilang sinusulan ang ilang lalaki. Pasinin po niyo. Ito po galing sa mga sinagoga. Supposed to be sila yung mga lingkod ng Diyos. Sila supposed to be sila naniniwala sa salita ng Diyos. Pero ang kailang ginagawa ay taahasang paglabag sa kautusan ni Moises. Tuloy po natin. Na magkagayoy lihim ng sinusulan ng ibang lalaki, ilang lalaki nilang sinasabi, narinig namin nagsasalita siya ng salitang kalapastanganan laban kay Moises at sa Diyos. Sinabi ba nila kung ano yung kalapastanganan na yun? Kapag tayo po ay gagawa ng isang akusasyon, it shall be specific kung ano ang kanyang itinuturong mali at sabihin natin kung bakit mali yung itinuturo ninyo. Hindi tayo gumagawa ng isang general accusation laban sa isang kapatid. Diba may mga, pagka ganun ang ginawa mo, ikay gumagawa ng akusasyon na walang katunayan, parang kamukha mo lang yung mga taong ito na gumawa lang maling akusasyon. Kasalanan po yun eh. Pag ginagawa lang isang kapatid yun, kailangan magsisi siya. Kung hindi siya lang liligtas. Hanggat hindi niya pagsisihan, yung ginawa niyang pagsisinungaling na yun. Gumagawa ng akusasyon na walang katunayan. Hindi mapapatawad ng iyong patuloy na paglingkod tuwing linggo'y kasalanan yun. Kailangan mong pagsisihan yun. Ito yung ginawa ng mga tao ito. Tingnan nyo. Na magkakilihim nilang sinusulan ng ilang lalaki na nagsasabi, narinig namin nagsasalita siya ng mga salitang kalapastanganan laban kay Moises sa Diyos. Ano yung salitang kalapastangan? Hindi nila sinabi. Kaya lang sinusulan ng mga taong bayan, so may ilang lalaki sinusulan, tapos kumuha pa sila ng taong bayan, maging ang matatanda at mga iskriba. Pansinin po nyo, ito yung elders, supposed to be leaders ng bansang Israel, mga iskriba, supposed to be yung tagakopya ng salita ni Moises, yung kausan ni Moises, at tagapagturo. Pero sila ay nagpasulsol. Siya'y kanilang inarap at hinuli at nila sa Sanhedrin. On what basis? False accusations. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, ang taong ito hindi tumitigil sa pagsasalita ng mga salitang laban sa dakong banal na ito at sa kautusan. Sapagkat narinig namin kanya sinabi na wawasakin itong si Jesus na taga-Nazaret ang takong ito at babaguhin naman kaugaling pinamana sa atin ni Moises. Yung ba ang tinuro ng Panginoon? Hindi. Hindi na parito pagsirain ng kautusan. Kung di pa ito pa rin. Sabihin niyang, gibayin yung templo ito, itatayo ko sa ikatlong araw. Hindi siya tumutungkol sa templo sa Jerusalem, kung sa templo lang ng kanyang katawan. So, ito na po itinuro ni Esteban. Tignan po, yung ginawa nilang yun ay labag sa kautusan ng Diyos. Na kung saan sila napapailalim sa panahon na yun. Sapagkat sila hindi mang Kristiyano at sila ibang Hudyo, iniisip nilang sila naglilingkod sa Diyos. At anong kautusan ang sinusunod nila? Kautusan ni Moises. Yun ay kasalanan. Ang pagsaksi ng mali laban sa iyong kapwa ay isang kasalanan sa kautusan ni Moises. Yun na po, sa Exodo, sa 12 talata, sa 16 na talata, ay specifically kasalanan po yun.
Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. They violated their own law. Na sinasabing tiniligsa ni Esteban na hindi naman totoo. Kaya later on, si Esteban sa chapter 7, isinalay sa inyang buong kasaysayan ng paghahanda ng Diyos ng kaligtasan para maipakilala niya na yung mga tinuro niya ay ayon sa plano ng Diyos. Pansinin niyo, yung chapter 7 na yun, parang nirehearse niya mula kay Abraham, di ba? Hanggang makarating sa bayang Israel. Para makita nila na itong pinapangalan nila ay katuparan lamang ng plano ng Diyos. So sila ay nagkasala. Nagpapatunay lamang na itong mga taong ito, na sila pa naman ay pinuno sa bansang Israel, supposed to be a lingkod ng Diyos, ay hindi matuwid na tao. Hindi sila, they were not righteous. Sapagkat nilabag nila mismo ang salita ng Diyos. Sila actually hypocrites. Sinasabi nilang nilapastangan ng taong ito ang kautusan ni Moises, samantalang sila ang naglapastangan sa kautusan ni Moises sa pamamagitan ng maling pagsaksi sa isang taong wala namang kasalanan. So yun po makikita natin dito. Yung ba yung katakataka? Sapagkat ang ipinangalan po ni Esteban ay katotohanan, ito'y galing sa Espiritu Santo. At kung ito'y galing sa Espiritu Santo, na bang ituro ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay nagturo ng kasinungalingan. Ang tinuro lamang po ng Espiritu Santo ay pawang katotohanan. At wala nang iba. Sa 1, sa 12 na kapitulo, sa 13 talata, o kabanata pala. 16 na kabanata sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa 13 talata, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, sabi dito, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat di siya magsalita ng mura sa kanyang sarili, kundi nga naman bagay na kanyang marinig, yaon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipapayag sa inyo mga bagay na darating. So, ano tinuro ni Esteban? Galing sa Espiritu Santo. So, ano tinuro niya? Katotohanan. Itong ginawa ng mga taong ito na umuli sa kanya ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Pinahuli nila. Ngayon, ito po sa pinakahuling talata, siguro dapat nag-isip na sila dito eh. Basahin po natin. Nakita ng lahat na nakaupo sa Edrin na nakatitig sa kanya. Siyempre, inihintay nila kung ano sasabihin niya. Nakatitig silang mabuti. At sa kanya, ng kanya mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Ano yun? Sino nakakita sa kanila ng mukha ng isang anghel? In other words, nagbabago yung mukha niya. Sa palang parang, di natin alam. Basta sinabi lang sa atin, gaya ng mukha ng isang anghel. Hindi natin ma-describe kasi wala pa naman sa atin nakakita ng anghel. Pero marahil, kamukha lang niya yung pagmumukha, yung mukha ni Moises nang siya bumaba sa bundok. Dito po sa Exodo, sa 34 na kabanata, sa 30 talata. Exodus chapter 34 verse 30, na makita ni Aaron na ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag at sila natakot na lumapit sa kanya. Marahil, ganun itsura ni Esteban. Tapos po siya ng Espiritu Santo kanya. At siya'y taong nagtuturo ng katotohanan. So, dito po tayo magtatapo sa araw na ito. Pagpapatuloy natin bukas sa 7 kabanata ng aklat. Pero mapapasin natin dito, mga kasaysayan lang yung mahalaga ito. Dahil meron tayong matututunan sa nangyari sa mga lagad at sa tamang paraan ng paggawa. Doon sa 6 na kabanata, nakita na ang tamang pagresolba ng isang suliranin. Kailangan gawa ng isang tamang paraan ng pagmaayos ng isang suliranin. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Wala po akong nakikita mga tanong kundi para puro mga pagbati lang. Si Brother Ruel Arcalas. Na ibag malim yung amin, kakabsat. So po yung bumabati sa lahat ng mga kapatid ng mabuting magandang hapon. Kastamet Kenka, kabsat. Gandang hapon po sa lahat na nakikinig. Gandang hapon din, stay safe. Stay safe to tayo. Gandang hapon po si Ruford
Samuel Garneta, listening while on bed of COVID. Sama po nagpanalangin si Brother Samuel at kasawa niya na po sila ng COVID. Belinda Dizon Senis, good nun po. Brother Lodi, good nun din. At si Menda Gunto Tabihe. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon din. Wala akong nakitang tanong. Ano po? Marami nakaalala mga kapatid natuloy brown na. Pero at least, okay lang po at nagpatuloy naman. So, natapos po tayo sa ating pangangaral po sa hapong ito. So, tapos na po yung ating huling panalangin. Wala po nakikitang mga katanungan po rito. So, tayo po ay magtapos na sa panalangin. Mga banal, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya na ibinibigay sa amin, sa aming mga araw-araw pangangailangan. At higit sa lahat ay ang dakilang sakripisyo ng aming Panginoon na iniwan niyang kalalatihan, karangalan ng langit at nagpakababa na nakitulad sa amin bilang tao. At naging masunurin hanggang sa kamatay sa krus upang siya magdala ng kabayaran ng aming mga kasalanan. Kami nagpapasalamat Ama sa katotohanan ng ipinahayag ng Espiritu Santo na sa aming saligan ng aming panampalataya, itong ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga landas upang kayong patuloy sa matwinadakan patungo sa inyo, O Diyos. Patawayan po niyo kami sa aming mga pag-aasala. Itulog niyo kami lumaki, lumago sa pamamagitan ng aming pagkaaral at pagsunod sa inyong salita. Patawarin po niyo kami sa aming mga pag-aasala. Dinadalayan po na yung mga kapatid na nasa gitna ng pagsakit. Tulad si Brother Samuel Caraneta, kanyang asawa, na nasa banig po ng COVID. Si Brother Nico Canono at ang kanyang mga anak na nasa banig din ng COVID. Lahat po ng mga kapatid na nasa banig ng COVID at namang karamdaman, kami ipinapanalayan po namin sila, O Diyos. Ingatan po niyo kami, Ama, at patubayan at ang mga bagay tayo may iling. Ito kinapang sa Kristo na yung Panginoon. Amen. So, bukas mga kapatid, tayo po'y magkita-kita muli. Katulad nululobi ng Panginoon, tayo po'y mag-ingat. Dumadayo po ang kaso ng mga infection po ng COVID. Stay safe.